3 taon akong naging alipin sa sarili kong bahay, pero sa isang pirasong papel, itinapon ako ni Mark na parang basura sa gitna ng ulan. Habang humahalakhak ang kanyang kabit sa aking silid, hindi nila alam na ang babaeng binaliwala nila ay ang nag-iisang tagapagmana ng Lopez Empire. Ngayong gabi, tapos na ang pagtitiis. Sino kaya ang luluha kapag ang bawat sentimong winaldas ninyo ay bawiin ko na sa isang iglap? Handa na ba kayong harapin ang tunay na may-ari ng buhay ninyo? Pirmahan mo na ang mga papel na yan, Andrea. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita palabas ng pintong ito dahil sawang-sawa na akong makita ang pagmumukha mong tila laging namatayan. Ang boses ni Mark ay kasing lamig ng hanging pumapasok mula sa nakabukas na bintana ngayong gabi ng anibersaryo ng kanilang kasal. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na sunod-sunod na itinuon sa dibdib ni Andrea. Dahilan upang halos makalimutan ng kanyang mga baga kung paano huminga. Sa ibabaw ng hapagkainan, maayos na nakahain ang paboritong adobo ni Mark na 3 oras niyang masusing niluto. Tinitiyak na ang lambot ng karne ay sapat lang para sa panlasa ng asawa. Sa tabi nito ay isang maliit na cake na binili niya mula sa kanyang pinag-ipunang barya sa loob ng ilang buwan. Ang kanyang mga kamay ay mayroon pang bahid ng uling at bahagyang pamumula dahil sa init ng kalan. Isang sakripisyong ginawa niya nang may ngiti sa labi sa pag-asang ito na ang gabi ng kanilang muling pagkakasundo. Ngunit ang puting sobrang inilapag ni Mark sa gitna ng mga putahe ay hindi naglalaman ng liham ng pag-ibig. Ito ay ang hatol ng kamatayan ng kanyang 3 taong pagtitiis. Naramdaman ni Andrea ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri hanggang sa ang platong hawak niya ay dahan-dahang nadulas. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay tila ang mismong tunog ng kanyang pusong nagkadurog-durog. Bawat piraso ay sumasalamin sa mga pangarap na binuo niya sa loob ng bahay na ito. Ngunit tila walang narinig si Mark dahil ang kanyang pansin ay nakatuon na sa babaeng kakarating lang at ngayon ay kampanteng nakatayo sa likuran niya. Ano ba, Andrea? Tatayo ka na lang ba riyan at iiyak? You look so pathetic. Nakakahiya ka sa harap ni Clara. Wika ni Mark habang inakbayan ng babaeng mas bata, mas maputi, at may suot na mga alahas na alam ni Andrea na binili gamit ang perang ipinapadala ng kanyang ama na lihim niyang itinatabi para sa kinabukasan nila. Mula sa hagdanan, bumaba ang kanyang biyudang biyenan na si Doña Remedios, suot ang kanyang usual na mapanghusgang tingin habang hawak ang isang rosaryo. Lumapit ito at diretsyong dinuraan ng sahig malapit sa paanan ni Andrea. 3 taon ka naming pinatira dito. Binigyan ng bubong at pagkain. Pero wala kang naibigay sa anak ko, kundi kamalasan. Tingnan mo nga iyang sarili mo. Mukha kang katulong na hindi naliligo. Isang hamak na ligaw na pusa na pinulot lang namin sa kalsada. Be thankful na pinayagan ka naming tumira dito ng matagal. But now, the charity is over. May mas nararapat na sa pwesto mo, iyong babaeng kayang magdala ng dangal sa pamilyang ito, hindi katulad mong isang basura. Ang mahabang litanya ni Doña Remedios na punong-puno ng lason, ang bawat salita ay tila latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Hindi makapagsalita si Andrea. Ang kanyang lalamunan ay tila binuhusan ng semento sa sobrang sikip. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang bahay na tinitirhan nila ay binili ng kanyang ama bilang regalo, na ang bawat butil ng kaning kinakain ng 26 na kamag-anak ni Mark na nakatira doon ay galing sa kanyang bulsa. Ngunit ang sakit ay masyadong malalim para magkaroon ng tunog. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa luhang ayaw tumigil sa pagdaloy habang nakikita niyang nagtatawanan ng mga pinsan at tita ni Mark sa sala. Tila nagdiriwang dahil sa wakas ay mapapaalis na ang aliping naglilinis ng kanilang mga dumi at naglalaba ng kanilang mga damit nang walang reklamo. Ang dahan-dahang pag-ikot ng mundo ni Andrea
ay huminto sa isang katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng ngapdo at kasing talim ng kidlat sa gitna ng dilim. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang sakit? Hanggang kailan mo pipiliing manahimik? Bago mo mapagtanto na ang pag-ibig na ipinaglalaban mo ang unti-unting sumisira sa iyong sarili. Papa, ako to. Sunduin mo na ako. Ayoko na pa. Pagod na ako. Mahina ang boses ni Andrea. Halos hindi marinig sa lakas ng ulan sa paligid. Parang pati kalikasan ay nakikiayon sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hawak ang maliit na satellite phone na itinago niya sa loob ng 3 taon. Nakatayo siya sa ilalim ng isang madilim na poste ng ilaw, malayo sa gate ng bahay na itinuring niyang impyerno. Ang kanyang basang-basang bestida ay dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan, habang ang tanging malit na maleta na natira sa kanya ay nakababad na rin sa baha. Sa kabilang linya, ang katahimikan ng isang makapangyarihang lalaki ay napalitan ng isang gumaralgal na hininga. Si Don Roberto Lopez, ang hari ng real estate at shipping lines sa bansa, ay matagal nang naghihintay sa tawag na ito. Ang kanyang kaisa-isang hiyas, ang prinsesang pinili, ang buhay pulubi, para sa isang lalaking walang kwenta, ay sa wakas ay nagising na sa katotohanan. Huwag kang aalis dyan, Cassandra. Manatili ka lang kung nasaan ka. Sa loob ng 10 minuto, ang buong mundo ay luluhod muli sa paanan mo. Ang sagot ng kanyang ama, puno ng nagngangalit na pagmamahal at pangako ng hustisya. Hindi nagtagal. Ang katahimikan ng kalsada ay nabasag ng papalapit na dagundong ng mga makina. Hindi ito ang tunog ng mga lumang sasakyan sa kanilang subdivision. Mula sa dulo ng kalsada, 6 na itim na Escalade ang mabilis na humahawi sa dilim. Ang kanilang mga headlight ay tila mga matalas na mata na naghahanap sa nawawalang anak ng hari. Ang mga kapitbahay na dati ay pinagtatawanan si Andrea ay nagbukas ng kanilang mga bintana, namamangha sa marangyang prosesyon na huminto sa harap ng basang-basang babae. Bumukas ang pinto ng pinakagitnang sasakyan at lumabas ang isang matandang lalaki na may tindig na tila hindi matitibag ng anumang bagyo. Sa isang iglap, binalot ni Don Roberto ng kanyang mamahaling trench coat ang nangangatog na si Andrea. Walang salita. Tanging mahigpit na yakap na nagpapahiwatig na tapos na ang panahon ng kanyang pagiging biktima. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Lopez, ang bawat sulok ng bahay ay tila nagbubunyi. Ang mga katulong na dati ay kalaro ni Andrea, noong bata pa siya, ay nakapila ng may paggalang at awa sa kanilang mga mata. Pumasok si Andrea sa kanyang lumang silid, isang kwartong mas malaki pa sa buong bahay ni Mark. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang estranghero, isang babaeng may mga pasa sa puso at tuyot na labi dahil sa pagtitipid. Kumuha siya ng isang matalas na gunting. Walang pag-aalinlangan niyang ginupit ang kanyang mahabang buhok na dati ay gustong-gusto ni Mark. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila ang mga kadena ng kanyang nakaraan na isa-isang napuputol. Pagkatapos maligo at magsuot ng sutlang damit, lumabas siya patungo sa library ng kanyang ama. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany, inilatag ni Don Roberto ang isang makapal na folder. Doon ay nakasulat ang mga pangalan ng bawat taong nanakit sa kanya. Narito ang listahan, anak. 26 na kamag-anak ni Mark. Lahat sila ay nakasandal sa kumpanya natin. Lahat sila ay kumukuha ng sweldo sa perang pinaghirapan ko, habang tinatrato kanilang parang basahan sa sarili nilang bahay. Ngayong gabi, hawak mo na ang kanilang leeg. Seryosong saad ng Don, habang iniabot ang panulat kay Andrea. Tinitigan ni Andrea ang mga mukha sa litrato, ang tita ni Mark na laging nagnanakaw ng kanyang mga alahas, ang mga pinsan na ginawa siyang utusan, at si Doña Remedios na mahilig magdasal pero masama ang budhi. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang nangiting hindi pa nakikita ng sinuman sa loob ng 3 taon. Pa, ayokong patayin sila agad. Gusto ko silang panoorin na mawalan ng lahat, paunti-unti, hanggang sa wala na silang matirhan
kundi ang kalsadang itinuro nila sa akin kagabi. Kinuha ni Don Roberto ang isang pulang folder at binuksan ito sa huling pahina. Kung ganoon, magsimula tayo sa pinakamasakit na bahagi. Cassandra, ano ang gusto mong gawin ko sa 26 na insektong ito na kasalukuyang nagpapakasasa sa pawis mo? Ang sarap palang huminga sa bahay na ito ngayong wala na ang pabigat at malas na si Andrea. Tila gumaan ang bawat sulok, hindi ba Mark? Ang boses ni Doña Remedios ay puno ng kagalakan habang humihigop ng mamahaling kape sa balkonahe, ang eksaktong lugar kung saan pilit na pinagbawalan si Andrea na tumapak noon. Sa kanyang tabi, si Clara ay kampanting nakasandal sa dibdib ni Mark. Suot ang isa sa mga sutlang pantulog na naiwan ni Andrea, isang gamit na kailanman ay hindi naranasang isuot ng tunay na may-ari dahil sa takot na mapagalitan ng biyenan. Hayaan mo na siya, ma. Siguradong nasa riles na ng tren yon o kaya ay namamalimos na sa Quiapo. Masyado siyang mahina para mabuhay nang wala tayo, sagot ni Mark na may kasamang mapanguyam na tuwa. Mas mabuting maghanda na tayo. Balita ko nga ngayong araw ay darating ang bagong itinalagang president ng Lopez International Group. Kailangan nating magpakitang gilas dahil doon nakasalalay ang mga posisyon nating lahat. Po hindi nila alam na sa mismong sandaling iyon, isang itim na Rolls Royce ang dahan-dahang huminto sa harap ng naglalakihang glass doors ng Lopez Group. Ang marahang pagbukas ng pinto ng sasakyan ay naghudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Isang pares ng matutulis na takong na kulay pilak ang unang tumapak sa semento, sinundan ng isang babaeng balot ng misteryo at awtoridad. Suot ang isang mamahaling puting suit na yakap ang kanyang figura at isang itim na salamin na nagtatago sa kanyang mga mata. Pumasok si Cassandra, ang bagong pangalan ni Andrea, sa loob ng gusali. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang paninindigan. Ang mga empleyadong dati ay hindi man lang siya tinitingnan kapag nagdadala siya ng tanghalian para kay Mark, ay ngayon ay nakapila at nakayuko sa pagdaan niya. Tumuloy siya sa surveillance room, ang lugar kung saan makikita ang bawat sulok ng kumpanya. Sa harap ng 2 dosenang monitor, naupo si Cassandra at pinanood ang Showcase of Greed. Nakita niya sa screen ang pinsan ni Mark na si Junjun na natutulog sa loob ng warehouse. Nakita niya ang tita nitong si Perla na nagbubulsa ng mga office supplies at mamahaling pabango mula sa marketing department. At higit sa lahat, nakita niya si Mark na naglalakad sa hallway. Nagyayabang sa mga katrabaho na tila siya na ang susunod na tagapagmana ng kumpanya dahil sa kanyang loyalty. Tingnan mo sila pa, pabulong na sabi ni Cassandra habang nakatingin sa monitor. Ang kanyang boses ay walang emosyon. 26 na anay na unti-unting inuubos ang pundasyong itinayo mo. Akala nila ay ligtas sila dahil sa apelyidong dala nila at sa kapal ng kanilang mga mukha. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niya si Mark na pumasok sa kanyang lumang opisina. Ang opisina kung saan madalas siyang paghintayin ng asawa ng ilang oras bago siya pansinin. Kinuha ni Cassandra ang kanyang tablet at nagpadala ng isang mensahe na magpapayanig sa buong gusali. Sa kabilang dako, biglang tumunog ang lahat ng computer at cellphone sa loob ng Lopez Group. Isang opisyal na abiso mula sa Office of the President ang lumitaw sa mga screen, kasing talim ng isang hatol ng korte. Ang puso ni Mark ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa niya ang email. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang bawat salita ng bagong pangulo na hindi pa niya nakikilala. Isang katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Isang katanungan na nagdala ng hindi maipaliwanag na takot sa kanyang dibdib. Bakit tila ang bawat salita sa abisong ito ay pamilyar? At bakit ang bawat utos
ay tila isang malupit na pagpapaalala ng isang nakaraang pilit na niyang ibinaon sa limot. Isang pirasong alahas lang ito, Nanay Ising. Bakit hindi mo pa aminin na ninakaw mo para may maipakain sa pamilya mo sa probinsya? Ang matinis na boses ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, bumasag sa katahimikan ng hapon. Nakatayo ang matanda sa harap ng katulong na si Nanay Ising, ang tanging taong nagpakita ng tunay na malasakit kay Andrea noong narito pa siya. Sa isang marahas na galaw, itinulak ng biyenan ang matanda. Naging sanhi upang mawalan ito ng balanse at mapaupo sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagkalamog ng katawan ng matanda sa marmol ay tila isang hudyat ng kawalang katarungan na matagal nang nananahan sa bahay na ito. Mula sa kanyang opisina sa Lopez Group, nakatingin si Cassandra sa isang monitor na lihim na nakakonekta sa mga kamera sa loob ng bahay ni Mark. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa malambot na sandalan ng kanyang upuang gawa sa balat. Naalala niya kung paano siya ipinagtatanggol ni Nanay Ising noon. Palihim na binibigyan ng tinapay kapag pinagkakaitan siya ng hapunan ni Doña Remedios. Sa kabilang bahagi ng monitor, nakita rin ni Cassandra si Clara na tila reyna kung makautos, habang si Mark naman ay abala sa pagpirma ng mga dokumentong hindi niya man lang binabasa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cassandra nang makita ang isang particular na folder sa mesa ni Mark. Ito ang mga pekeng resibo at invoice na ginagamit ni Doña Remedios upang kumuha ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya para sa kanyang bisyo sa pagsusugal sa kasino. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang bawat dumi ninyo? Pabulong na wika ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng pait at determinasyon. Nanay Ising, kaunting tiis na lang. Ang bawat luhang pumatak sa sahig na yan ay babayaran nila ng higit pa sa ginto. Hindi nag-atubili si Cassandra. Tinawag niya ang kanyang legal team at ibinigay ang isang direktiba na magpapabagsak sa unang pader ng proteksyon ng mga Villaluna. Habang abala ang pamilya ni Mark sa pagpaplano ng kanilang susunod na bakasyon, gamit ang perang hindi naman sa kanila, isang itim na sobre ang inihatid sa kanilang pintuan. Bumukas ang sobre sa kamay ni Mark at sa loob nito ay isang abiso ng immediate ownership transfer. Ang puso ni Mark ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa niya ang pangalan ng bagong may-ari ng kanilang tinitirhang bahay. Ang bahay na lihim niyang isinangla sa isang pribadong bangko dahil sa laki ng utang ni Doña Remedios ay nabili na ng Lopez International Group sa isang iglap. Mark, anong nangyayari? Bakit may mga lalaking nakatayo sa labas at naglalagay ng mga karatula? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng takot habang nakatingin sa bintana. Sa labas ng gate, isang pangkat ng mga opisyal na nakasuot ng uniforme ng kumpanya ang nagsimulang magkabit ng isang malaking paskil. Ang mga katagang nakasulat doon ay tila isang malupit na biro ng tadhana para kay Mark. Ang kanyang dating asawa, ang babaeng itinapon niya sa ulan, ay hindi lamang kinuha ang kanyang kapangyarihan sa kumpanya. Ngayon, hawak na rin nito ang mismong lupang kinatatayuan ng kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ni Mark sa loob ng bahay ay tila nagiging mas mabigat habang nararamdaman niya ang unti-unting paghigpit ng isang bitag na hindi niya man lang napansin. Bakit tila sa bawat sulok na kanyang tignan, ang anino ni Andrea ay laging naroroon, naghihintay na maningil sa bawat utang na loob na kinalimutan niya. Siguradong bibigay ang bagong president sa charms ko, Clara. Isang tingin ko lang sa kanya, malilimutan niya ang lahat ng pagkakamali ng pamilya natin sa kumpanyang ito. Humarap si Mark sa malaking salamin ng kanyang opisina, tinitignan ang kanyang sarili nang may labis na bilib. Inayos niya ang kanyang mamahaling kurbata, isang kurbata na binili ni Andrea noong nakaraang taon sa pamamagitan ng pagtitipid sa sarili niyang panggastos sa pagkain. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango
ay humahalo sa alingasaw ng kanyang pagiging arogante. Sa kanyang tabi, si Clara ay nakasimangot habang sinusubukang ayusin ang sariling makeup. Ngunit padaskol siyang itinulak ni Mark palayo. "Don't touch me, Clara. Baka may makakita sa atin at isiping hindi ako professional. This meeting is for our future. Kapag nakuha ko ang loob ng bagong president, tayo na ang maghahari sa Lopez Group." Ang malamig na sabi ni Mark, na tila kinalimutan na ang lahat ng pangako niya sa kabit noong nakaraang gabi. Mula sa madilim na sulok ng kanyang surveillance room, pinapanood ni Cassandra ang bawat galaw ni Mark. Ang bawat pag-aayos nito ng buhok, ang bawat huwad ng ngiti sa harap ng salamin. Ang lahat ng iyon ay tila mga anino ng nakaraan na unti-unting sinusunog ng kanyang galit. Naalala niya kung paano siya nagmakaawa kay Mark. Noon nasamahan siya sa ospital nang nilalagnat siya, pero ang tanging sagot nito ay, "Wala akong oras sa mga drama mo, Andrea. Ayusin mo ang sarili mo." Ngayon, ang lalaking iyon ay nagkakandara pa para sa isang oras na atensyon mula sa kanya. "Gusto mo palang maglaro ng apoy, Mark? Sige, bibigyan kita ng init na hindi mo makakalimutan." Pabulong na wika ni Cassandra, habang ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang isang maliit na pulang kahon sa ibabaw ng kanyang lamesa. Tinawag niya ang kanyang sekretarya at nag-utos na ihatid ang kahon sa opisina ni Mark bilang isang welcoming gift mula sa Office of the President. Nanatili ang kanyang mga mata sa monitor. Hinihintay ang sandaling sasabog ang lahat ng ilusyon ng kanyang asawa. Sa opisina ni Mark, isang mahinang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang isang courier na may dalang maliit na velvet box. Ang puso ni Mark ay tila nagtatambol sa kaba at tuwa. Akala niya ay ito na ang hudyat na napansin siya ng misteryosong bagong pangulo. "Sir, pinapabigay po ng Office of the President. Sabi po nila, ito raw ang unang hakbang para sa inyong muling pagkikita," saad ng courier bago mabilis na lumabas. Nanginginig ang mga kamay ni Mark habang dahan-dahang binubuksan ang pulang kahon, ngunit sa halip na isang mamahaling relos o gintong cufflink, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Doon, sa gitna ng puting tela, ay nakalagay ang isang luma at kupas na singsing na pilak. Isang mumurahing singsing na may maliliit na gasgas. Ang mismong singsing na binili niya para kay Andrea noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang singsing na itinapon niya sa mukha nito noong gabing pinalayas niya ang asawa. Ang bawat detalye ng singsing na yon ay tila sumisigaw ng katotohanang pilit niyang tinatakasan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang lamig ng aircon sa opisina ay tila naging kasing talim ng yelo na dumidikit sa kanyang balat. Bakit nasa kamay ng makapangyarihang si Cassandra Lopez ang isang basurang singsing na pag-aari ng isang ligaw na pusa na tulad ni Andrea? Wala na kayong trabaho. Ngayon din, lisanin ninyo ang gusaling ito nang walang bitbit kahit isang ballpen na hindi sa inyo. Ang boses ng Chief Auditor ay kasing talim ng isang hatol na walang apela. Umaling-awngaw sa loob. Ngamoy, Administrative Department, kung saan ang 5 pinsan ni Mark ay kampanteng nagkakape at nagtatawanan. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong silid, bumasag sa kanilang ilusyon ng pagiging untouchable. Ang bawat isa sa kanila ay tila nanigas. Ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay habang pinagmamasdan ang mga security guards na nakatayo sa likuran ng audit team. Si Junjun, ang pinakaburatsoy na pinsan ni Mark, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang paa mula sa ibabaw ng lamesa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, lalo na nang makita ang makapal na folder na naglalaman ng mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa warehouse. Ang bawat invoice na pinirmahan niya para sa mga ghost deliveries ay nakalatag na ngayon sa harap niya. Bawat isa ay tila isang daliring nakaturo sa kanyang kasalanan.
Sa kabilang dako ng kumpanya, sa loob ng kanyang nakasaradong opisina, si Mark ay tila walang naririnig. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pagpili ng pinakamahal na suit para sa gabi ng pagpapakilala sa bagong president. Ang bawat haplos niya sa tela ay tila isang panalangin na sana ay ito na ang kanyang pagkakataong makaangat muli. Hindi alintana ang kaguluhan sa labas ng kanyang pinto. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Doña Remedios ay kumikislap sa screen, ngunit mabilis itong pinatay ni Mark. Hindi ngayon, ma. Masyadong importante ang gabing ito para maabala ng mga reklamo mo sa bahay. Pabulong niyang sabi sa hangin, habang ang kanyang mga mata ay nananatili sa salamin. Hinahangaan ang sariling imahe na tila ba siya ang susunod na hari. Ngunit sa labas ng gusali, sa loob ng isang itim na SUV, si Clara ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang designer bag habang binabasa ang mga mensaheng palihim niyang nakuha mula sa laptop ni Mark. Ang bawat salita ng paghanga at mga plano ni Mark para sa misteryosong babae ay tila mga turok ng karayom sa kanyang balat. Ang selos na matagal na niyang kinikimkim ay tila isang apoy na biglang nabuhusan ng gasolina. Sa kanyang isipan, nakikita na niya ang lahat. Ang pagtalikod sa kanya ni Mark, kapalit ng isang babaeng mas makapangyarihan at mas mayaman. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang pinagmamasdan ang bawat babaeng pumapasok sa lobby ng Lopez Group, naghahanap ng biktima para sa kanyang susunod na pagsabog. Sa loob ng surveillance room, si Cassandra ay tahimik na nakaupo. Pinapanood ang bawat pagbagsak ng domino. Ang unang 5 sa 26 ay nakalabas na ng gusali. Ang kanilang mga balikat ay nakayuko sa kahihiyan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito buntong hininga ng awa, kundi ng isang paglaya na matagal na niyang hinintay. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nabasag lamang nang makita ni Cassandra sa monitor si Clara na lumabas ng sasakyan at mabilis na naglakad patungo sa entrance ng kumpanya. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyong sirain ang sino mang hahadlang sa kanya. Isang katanungan ang muling naglaro sa isipan ni Cassandra habang pinagmamasdan ang galit na si Clara. Handa na ba ang lahat para sa pagsasama-sama ng mga sakim? O mas masarap bang panoorin muna ang kanilang pag-aaway bago ko tuluyang ibagsak ang huling hatol? Sabi nila, ang pera daw ang makakagamot sa lahat ng sugat, pero bakit tila mas kumikirot ang bawat alaala ko sa bawat segundong nakaupo ako sa tronong ito? Ang pabulong na tanong ni Cassandra ay tila nalunod sa malawak at napakatahimik na opisina ng pangulo ng kumpanya. Nakasandal siya sa kanyang malambot na upuang gawa sa tunay na balat ng hayop, isang upuan na mas mahal pa sa 3 taong kabuuang sweldo ni Mark. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling suot, naramdaman niya ang tila pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang balat. Ang bawat marangyang gamit na nakapaligid sa kanya ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga gabing nakaluhod siya sa malamig na sahig ng kusina ng mga Villaluna. Kinukuskos ang mga mantsa ng taba na iniwan ng 26 na taong walang ibang ginawa kundi laitin siya. Inangat niya ang kanyang mga kamay at pinagmasdan ang kanyang mga kuko na ngayon ay maayos at may kulay. Ngunit sa kanyang isipan, tila nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng matapang na sabon at ang pangungutya ng kanyang biyenan tuwing mapapansin nitong magaspang ang kanyang mga palad. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang paghinga na tila may kasamang mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Roberto. Bitbit ang isang baso ng mainit na tsaa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang kanyang kaisa-isang anak. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Cassandra. Cassandra, anak, ang puot ay parang isang laso na iniinom mo habang umaasang ang kaaway mo ang siyang mamamatay.
ang malumanay, ngunit makapangyarihang boses ng kanyang ama. Nakamit mo na ang kapangyarihan. Marahil ay oras na para isipin mo naman ang iyong sariling kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sarili. Dahan-dahang lumingon si Cassandra at sa kanyang mga mata ay makikita ang apoy na hindi kayang patayin ng anumang payo. Hindi ito tungkol sa puot. Ito ay tungkol sa katarungan. Paano ko sila mapapatawad kung hanggang ngayon ay suot pa rin nila ang mga alahas na ninakaw nila sa aking pagkatao? Hanggat hindi nila nararanasan ang gutom at hapdi na ipinalunok nila sa akin, hindi matatahimik ang babaeng pinatay nila sa ulan noong gabing iyon. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa buong syudad. Mula sa itaas, ang mga tao sa ibaba ay tila mga langgam na walang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanyang taas, naramdaman ni Cassandra ang isang kakaibang pangungulila, isang puwang sa kanyang puso na hindi kayang punan ng tagumpay. Ang bawat tagumpay niya sa pagpapatalsik sa mga kamag-anak ni Mark ay tila pansamantalang pampamanhid lamang sa isang sugat na masyadong malalim. Biglang niyanig ang katahimikan ng isang maikling pag-vibrate ng kanyang personal na cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Alam ko kung sino ka talaga, Cassandra. O baka dapat kitang tawaging Andrea, huwag kang masyadong magpakasaya sa itaas dahil ang bawat reyna ay may sikretong pwedeng magpabagsak sa kanya. Ang tibok ng puso ni Cassandra ay tila tumigil. Ang kanyang hininga ay naging mababaw habang binabasa ang mensahe ng paulit-ulit. Sino ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao bukod sa kanyang ama? Sino ang nagmamasid sa kanya mula sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon para sirain ang kanyang binuong kuta? Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin habang ang anino ng gabi ay unti-unting bumabalot sa opisina. Mayroon bang traidor sa loob ng kanyang sariling bakod? O ang nakaraan ba niya ang mismong hahabol sa kanya bago pa man niya matapos ang kanyang paghihiganti? Hayop ka, Mark. Akala mo ba hindi ko mahahalata ang mga pabulaklak at paregalo mo sa bagong president? Akala mo ba ganoon ako katanga para hindi malamang pinagpapalit mo na ako sa babaeng iyon? Ang matinis na sigaw ni Clara ay dumagundong sa engrandeng lobby ng Lopez Group, dahilan upang ang lahat ng mga empleyado at bisita ay mapahinto sa kanilang paglalakad. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mark. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Napalingon ang ulo ni Mark sa lakas ng impact at sa isang sandali, ang kanyang imahe bilang isang professional executive ay tuluyang naglaho, napalitan ng hitsura ng isang lalaking nahuli sa akto ng pagtataksil. Clara, tumigil ka. Nakakahiya. Maraming nakatingin. Pabulong na bulyaw ni Mark habang pilit na hinahawakan ang mga braso ng nag-aalborotong kabit. Ngunit lalong nagwala si Clara, ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos. Mula sa 50 palapag sa itaas, sa likod ng malawak na glass window ng kanyang opisina, nakatayo si Cassandra habang hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakapako sa maliit na kaguluhan sa ibaba, na tila nanonood lamang ng isang murang dula-dulaan sa kalsada. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang lalaking ipinagpalit siya. Isang lalaking ngayon ay pinagkakaguluhan ng sarili niyang karma. Tignan mo sila pa. Ang dumi nilang tignan, hindi ba? Pabulong ni Cassandra habang hinihigop ang kape, hindi inaalis ang tingin sa monitor na nagpapakita ng bawat anggulo ng kahihiyan ni Mark. Sa ibaba, hindi lamang si Clara ang gumagawa ng eksena. Ang 10 pinsan
At tita ni Mark na nagtatrabaho sa iba't ibang departamento ay mabilis na nagdatingan sa lobby, pilit na nakikisali sa gulo at dinadagdagan ng ingay. Ang kanilang mga sigaw at pagmumura ay tila isang maruming mantsa sa malinis na reputasyon ng kumpanya. Hindi na hinintay ni Cassandra na lumala pa ang sitwasyon. Pinindot niya ang isang button sa kanyang intercom. Security, HR Director, ngayon na. Paalisin ang lahat ng sangkot sa gulo at dalhin ang kanilang mga termination papers. Ang kumpanyang ito ay hindi palengke para sa kanilang maruming drama. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang 10 kamag-anak ni Mark, kasama ang umiiyak na si Clara, ay pilit na kinaladkad ng mga gwardya palabas ng gusali. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting sobre. Ang hatol na wala na silang babalikan sa Lopez Group dahil sa gross misconduct and unprofessionalism. 15 anay na ang matagumpay na naalis sa pundasyon. Habang nagkakagulo sa kumpanya, sa isang tahimik na subdivision, ang kapalaran naman ni Doña Remedios ang kumakatok. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong sofa. Tinitignan ng kanyang mga mamahaling alahas nang biglang may marinig siyang malakas na katok sa pintuan. Bumukas ang pinto at tumambad ang isang lalaking nakauniforme ng korte, may hawak na isang opisyal na dokumento. "Magandang hapon po, Madam Remedios Villaluna. Narito po ako para ihatid ang Notice of Immediate Eviction. Ang bahay na ito ay formal nang naangkin ng bagong may-ari dahil sa hindi ninyo pagbabayad ng utang sa bangko. Mayroon lamang po kayong 2 oras para ilabas ang lahat ng inyong gamit bago namin tuluyang ilak ang bawat pinto ng mansyong ito." Ang baso ng tubig na hawak ni Doña Remedios ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga kamay, bumagsak sa sahig at nabasag sa libo-libong piraso. Kasing dami ng mga pangarap niyang ngayon ay nagsisimula ng gumuho. Saan kaya pupunta ang isang reynang nawalan ng palasyo? Lalo na't ang tanging taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay kasalukuyang lunod na rin sa sarili niyang kahihiyan. "Maawa po kayo, Madam President. Nagkamali po kami, pero huwag niyo naman pong idamay ang buong pamilya ko. Wala na kaming matitirhan. Wala na kaming pambayad sa mga utang namin." Ang boses ni Mark ay gumaralgal, puno ng desperasyon habang nakatayo siya sa gitna ng madilim na opisina ng Pangulo. Ang tanging liwanag sa loob ng malawak na silid ay nagmumula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana na nagbibigay ng mahahabang anino sa bawat sulok. Hindi niya makita ang mukha ng babaeng nakaupo sa malaking civil chair dahil ang likuran nito ang nakaharap sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang marahang pag-ikot ng isang bulpen sa ibabaw ng lamesang gawa sa salamin. Isang tunog na tila nagbibilang ng bawat segundong natitira sa kanyang karera. "Ang pamilya mo." Ang boses ng babae ay lumabas mula sa dilim. Malamig, mahinhin, ngunit may talim na tila kayang humiwa sa kaluluwa ni Mark. "Bakit noong may isang babaeng nagmakaawa sa'yo na huwag siyang itapon sa ulan, naisip mo ba ang salitang pamilya? Noong hinayaan mong duraan ng iyong ina ang kanyang pagkatao, nasaan ang iyong awa, Mark?" Nanigas si Mark sa kanyang kinatatayuan. Ang boses na yon, ang tono na yon, tila isang multo mula sa kanyang nakaraan na biglang nabuhay. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at ang kanyang mga palad ay nagsimulang magpawis ng malamig. Ang bawat salita ng Pangulo ay tila isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Isang kurot na matagal na niyang binaliwala. "Sa sino po kayo? Paano niyo nalaman ang tungkol sa dati kong asawa?" Nanginginig na tanong ni Mark habang sinusubukang aninagin ang figura sa harap niya. Sa labas ng gusali, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, si Doña Remedios ay kasalukuyang nakaluhod sa putikan sa harap ng kanilang dating mansyon. Ang kanyang mamahaling bestida ay puno na ng dumi at ang kanyang buhok ay gulo-gulo habang pilit na hinahawakan ng binti ng isang lalaking nakasuot ng itim, isang tauhan ni Cassandra. Ang matanda na dati ay reyna ng kahabugan ay ngayon ay nagmumukhang isang pulubi. Nagmamakaawa sa mga taong binayaran ni Cassandra.
upang sadyang pahirapan siya sa proseso ng pagkuha ng bahay. Ang bawat luha ng matanda ay tila walang halaga sa harap ng batas na siya rin ang unang lumabag. Balik sa loob ng opisina, dahan-dahang inikot ni Cassandra ang kanyang upuan. Sa bawat pulgada ng kanyang pag-ikot, ang puso ni Mark ay tila sasabog sa kaba. Ang hustisya, Mark, ay hindi dumarating ng mabilis. Dumarating ito sa paraang hindi mo inaasahan. Sa oras na akala mo ay ikaw na ang hari ng mundo, wika ni Cassandra. Inabot niya ang switch ng isang maliit na lamp sa kanyang lamesa. Sa isang iglap, ang dilaw na liwanag ay tumama sa kalahati ng kanyang mukha. Ang matalas na ilong, ang mapupulang labi, at ang mga matang dati ay puno ng pagsamba kay Mark ay ngayon ay puno na ng puot at tagumpay. Ang mga mata ni Mark ay halos lumuwas sa gulat. Ang kanyang tuhod ay biglang nanghina, dahilan upang mapaluhod siya sa harap ng lamesa. Ang pangalang pilit niyang ibinaon sa limot ay kusa ng lumabas sa kanyang nanginginig na labi. Andrea? Hindi sumagot si Cassandra. Sa halip, isang matamis ngunit nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang tinititigan ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Ngunit ngayon, ay isa na lamang basurang nakahandusay sa kanyang paanan. Lahat kayo, tumayo at lisanin ang silid na ito. Ngayon din, bago ko tawagin ang mga pulis, para kaladkarin kayo palabas ng gusaling ito nang may posas sa inyong mga kamay. Ang boses ni Cassandra ay hindi kailangang sumigaw para manginig ang bawat isa sa 11 natitirang kamag-anak ni Mark na kasalukuyang nasa loob ng malawak na boardroom. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagdadala ng katotohanang matagal na nilang pilit na tinatalikuran. Sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa makintab na kahoy, nakalatag ang 26 na asul na folder. Bawat isa ay may nakasulat na pangalan at ang kaakibat na listahan ng kanilang mga kasalanan mula sa pagnanakaw ng pondo hanggang sa simpleng pag-abuso sa kapangyarihan. Si Tita Perla, ang tita ni Mark na laging mahilig magparinig tungkol sa kababaan ng uri ni Andrea noon, ay tila nawalan ng boses. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang designer bag, isang bag na alam ni Cassandra na binili gamit ang perang dapat ay pambayad sa insurance ng mga ordinaryong manggagawa ng kumpanya. Ang bawat hininga ni Perla ay tila may kasamang bara, habang ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa babaeng nasa harap niya. Hindi maaari ito. Hindi niyo kami pwedeng tanggalin ng ganoon na lang. May kontrata kami. Mark, gawin mo ang paraan. Ang histeryosong sigaw ng isa pang pinsan habang pilit na tumatayo kahit nanginginig ang mga binti. Ang kanilang mga mukha, na dati ay puno ng kayabangan at pangmamaliit, ay ngayon ay larawan ng purong takot at kahihiyan. Sa labas ng pinto, naririnig ang mabibigat na hakbang ng mga security guards na tila isang martsya ng kamatayan para sa kanilang mga karera. Ang bawat tunog ng sapatos sa labas ay nagpapabilis sa tibok ng puso ng mga taong nasa loob. Ang mga dating hari at reyna ng mga departamento ay ngayon ay nagkakandara pa sa pagkuha ng kanilang mga personal na gamit. Habang ang ilan ay tuluyan nang napahagulhol sa yak, nagsisisihan kung bakit hinayaan nilang malunod sila sa kasakiman ni Mark at Doña Remedios. Naramdaman ni Cassandra ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang sarili habang pinagmamasdan ang bawat isa sa kanila na isa-isang tinutungo ang pinto. Hindi ito ang saya na inaasahan niya. Ito ay isang malalim na paghinga ng paglaya. Ang 26 na anay na sumira sa kanyang buhay at sa kumpanya ng kanyang ama ay sa wakas ay nalinis na. Isang maliit na detalye ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang lumang panyo na nalaglag mula sa bulsa ni Tita Perla. Ito ang panyong ginamit ni Andrea noon para punasan ang sariling luha nang saktan siya ng matanda. Ngunit ngayon, ito ay tinapakan lamang ng mga gwardiyang pumasok
para tuluyan silang ilabas. Ang siklo ng pang-aapi ay natapos na sa isang simpleng hakbang. Samantala, sa labas ng boardroom, nakatayo si Mark. Ang kanyang buong katawan ay tila nanigas habang nakatingin sa pinto na may logo ng Lopez International Group. Naririnig niya ang mga hikbi at ang malalakas na boses ng kanyang mga kamag-anak na pilit na itinatapon palabas. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang bawat segundong pagtakbo ng orasan sa kanyang mamahaling relos ay tila isang hatol na hindi na niya matatakasan. Alam niyang sa likod ng pintong yon, naghihintay ang babaeng dati ay pinagsilbihan siya ng buong puso. Ang babaeng itinuring niyang basura na ngayon ay hawak ang kanyang buong mundo sa kanyang mga palad. Dahan-dahang lumapit si Mark, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang door handle. Isang katanungan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Kasing pait ng pagsisising huli na para itama. Kapag bumukas ang pintong ito, tatanggapin ba niya ang parusang nararapat sa kanya? O mayroon pa bang natitirang kahit katiting na pag-ibig sa puso ni Andrea na pwedeng magsalba sa kanya mula sa ganap na pagkawasak? Sino ka ba talaga? Bakit mo ginagawa sa amin ito? Wala kaming ginagawang masama sa'yo para sirain mo ang aming buhay. Ang matinis at nanginginig na boses ni Doña Remedios ay pumailan lang sa loob ng boardroom nang bigla siyang pumasok. Kinaladkad ang kanyang sarili, kahit basang-basa pa ng ulan at puno ng putik ang laylayan ng kanyang mamahaling bestida. Sa likuran niya, si Mark ay nakatayo lamang. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng dahan-dahang tumatayo mula sa likod ng malaking lamesa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang matalim na kumpas ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanilang kasakiman. Dahan-dahang inalis ni Cassandra ang kanyang itim na salamin. Ang liwanag mula sa chandelier ay tumama ng husto sa kanyang mukha. Ang mukhang dati ay laging nakayuko sa kusina. Ang mukhang laging puno ng pasa mula sa masasakit na salita ng biyenan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Doña Remedios at si Mark nang walang halong takot. Andrea! Ang mahinang sambit ni Doña Remedios, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinakip sa kanyang bibig habang ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly sa sobrang panghihina. Hindi maaari ito. Isang hamak na pulubi lang ang kinuha namin sa kalsada. Paanong ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng ito? Isang malamig na tawa na tila tunog ng nababasag na kristal ang kumawala sa mga labi ni Cassandra. Lumakad siya nang dahan-dahan patungo sa kanila. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Huminto siya sa harap ni Mark na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at mababaw niyang paghinga. Masyado kayong nabulag sa inyong sariling kayabangan kaya hindi ninyo napansin ang brilyanteng nasa harap ninyo. Ang mahinahon ngunit mapait na boses ni Cassandra. 3 taon akong nagtiis. 3 taon kong nilunok ang bawat panglalait ninyo dahil akala ko sapat na ang pag-ibig ko para baguhin ang mga hayop na katulad ninyo. Pero nagkamali ako. Ang anay ay mananatiling anay kahit bigyan mo pa sila ng mansyon na matitirhan. Lumingon siya kay Doña Remedios na ngayon ay tuluyan ng napaluhod sa sahig. Humihikbi ng walang tigil habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng suit ni Cassandra. Andrea, anak, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Nagkamali kami, sige na. Bawiin mo na ang lahat ng utos mo. Isang pamilya pa rin tayo, hindi ba? Inalis ni Cassandra ang kamay ng matanda nang walang anumang emosyon. Wala akong pamilyang magnanakaw at mapang-api. At tungkol sa pagpapatawad, ibibigay ko yan sa inyo, sa loob ng kulungan. Sa isang iglap, bumukas ang mga pinto ng boardroom at pumasok ang 3 pulis na may dalang mga warrant of arrest. Ang tunog ng mga posas na inilabas mula sa kanilang mga sinturon ay tila isang malakas na kulog
sa pandinig ni Mark. Mark Villaluna, ikaw ay inaresto sa kasong qualified theft, estafa, at falsification of documents, saad ng opisyal habang marahas na hinahawakan ang mga kamay ni Mark. Ang dating asawa ni Cassandra ay tila nawalan ng lakas. Hinayaan niyang ikandado ang kanyang mga kamay habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa babaeng dati ay itinapon niya na parang basura. Habang kinakaladkad sila palabas, ang huling nakita ni Mark ay si Cassandra na nakatayo sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang anyo ay tila isang reynang muling nakuha ang kanyang korona mula sa mga abo. Isang katanungan ang pilit na humahabol sa isipan ni Mark habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Kasing pait ng huling halik na hindi niya kailanman ibinigay. Sa bawat sentimong ninakaw ko at sa bawat luhang pumatak sa kanya, mayroon pa bang paraan para mabura ang puot sa mga matang dati ay punong-puno ng pag-ibig para sa akin? Dito na natatapos ang lahat. Sa loob ng 4 na sulok na ito, na dati ay naging kulungan ng aking kaluluwa. Ang boses ni Cassandra ay mahina. Halos pabulong na lamang habang nakatayo siya sa gitna ng sala ng dati nilang tinitirhang bahay. Ang bawat kasangkapan ay nababalot na ng manipis na alikabok. Isang piping saksi sa mabilis na pagbagsak ng pamilya Villaluna. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot. Bumasag sa lahat ng ilusyon ng karangyaan na pilit na binuo ni Mark at ng kanyang ina. Wala na ang mga tawanan ng 26 na kamag-anak. Wala na ang mga sigaw ng pangmamaliit. Tanging ang malungkot na huni ng hangin sa labas ang naririnig. Yumuko si Cassandra at pinulot ang isang maliit at kupas na panyo sa sulok ng hagdanan. Ito ang panyong itinabi niya noon. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay may halaga pa rin kahit tinatrato siyang basahan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng paglaya na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng ginto. Ang bawat alaala ng hapdi at gutom ay tila dahan-dahang tinatangay ng hangin. Iniiwan ang kanyang puso na malinis at handa nang muling tumibok para sa kanyang sarili. Andrea, anak? Isang nanginginig na tinig ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Cassandra at nakita si Nanay Ising na nakatayo sa may pintuan ng kusina. May bitbit na maliit na balutan. Ang matanda ay tila mas lalong lumiit sa paningin ni Cassandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-aalala. Lumapit si Cassandra at marahang hinawakan ang mga kamay ng Vuja na siyang tanging naging sandigan niya sa loob ng 3 taon. Nanay Ising, huwag na po kayong umiyak. Hindi na po kayo magsisilbi sa kanila. Mula ngayon, sa mansyon na ng mga Lopez kayo titira. Kayo po ang magiging pangalawang ina ko sa loob ng bahay na yon. Ang malambot na boses ni Cassandra habang pinapahira ng luha ng matanda. Ang bawat haplos niya sa kamay ni Nanay Ising ay tila isang pangako ng mas maliwanag na bukas, malayo sa kalupitan ng mga taong pinagsilbihan nila. Habang lulan ng kanyang itim na sasakyan patungo sa tabing dagat, nadaanan ni Cassandra ang isang masikip na eskinita sa gilid ng kalsada. Doon, sa ilalim ng isang tagpi-tagping tolda, nakita niya ang ilang pamilyar na muka. Ang mga pinsan ni Mark na dati ay napakayabang, ngayon ay nagkakandara pa sa pagkuha ng relief goods. Nabalitaan din niya na si Doña Remedios ay kasalukuyang nasa isang maliit na kwarto sa probinsya, naghihintay ng limos mula sa mga kamag-anak na dati ay tinatrato rin niyang alipin. Si Mark naman ay nananatili sa loob ng rehas, binibilang ang bawat barya ng kanyang kasalanan na hindi na kailanman mababayaran ng kanyang pagsisisi. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malawak na dalampasigan. Bumaba si Cassandra at hinayaan ang kanyang mga paa na lumubog sa malamig na buhangin. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang musika na nagpapatulog sa kanyang mga galit at puot. Tumingala siya sa kalangitan kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog
nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong abot tanaw. Ang ganda ng paglubog ng araw, hindi ba? Isang malalim at pamilyar na boses ang narinig ni Cassandra sa kanyang likuran. Isang matangkad na lalaki ang dahan-dahang lumapit sa kanya, bitbit ang isang makapal na jacket. Hindi na kailangan pang lumingon ni Cassandra para malaman kung sino ito. Ito ang lalaking lihim na nagmamasid sa kanya, ang tanging tao na hindi siya iniwan kahit noong siya ay isang hamak na Andrea pa lamang. Marahang ipinatong ng lalaki ang jacket sa mga balikat ni Cassandra. Isang simpleng kilos na nagdala ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. Handa ka na bang iwanan ang lahat ng ito, Cassandra? Handa ka na bang sumama sa akin sa isang mundong walang luha at walang paniningil? Ang tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan at pag-asa. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cassandra habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na sa wakas ay nakalaya mula sa kanyang hawla. Handang lumipad patungo sa isang bagong umaga. Ngunit bago siya sumagot, isang katanungan ang muling naglaro sa kanyang isipan. Isang katanungan na siyang magiging susi sa kanyang huling pagpili. Sapat na ba ang katarungan para mabura ang lahat ng sugat? O kailangan ko bang buksan muli ang aking puso para sa isang taong kayang mahalin ng reyna at ang aliping dati ay namuhay sa loob ko? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang huwad na kaharian ng mga bilaluna at tila isang panaginip na lamang ang bawat pait na dulot ng nakaraan. Sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Lopez, ang bango ng mga namumukadkad na sampagita ay humahalimuyak sa hangin. Hatid ay isang uri ng katahimikan na matagal nang ipinagkait sa puso ni Cassandra. Wala na ang bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang liwanag na nagmumula sa isang kaluluwang sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Sa isang sulok ng hardin, masayang nagdidilig ng mga halaman si Nanay Ising. Suot ang isang malinis at magarang uniporme na lalong nagpatingkad sa kanyang masayahing mukha. Wala na ang takot sa bawat galaw ng matanda. Tanging pasasalamat na lamang ang nananahan sa kanyang bawat ngiti. Madalas siyang kausapin ni Cassandra, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang pamilya. Ang tanging taong hindi bumitaw sa kanya noong siya ay wala pang pangalan at kapangyarihan. Nabalitaan ni Cassandra na si Mark ay kasalukuyan pa ring nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng rehas. Minsan itong nagpadala ng liham, humihingi ng huling pagkakataon at nagsusumamo ng tawad, ngunit hindi na ito binuksan pa ni Cassandra. Sa halip, hinayaan niya ang liham na lamunin ng apoy sa fireplace. Tila ang bawat abo nito ay ang huling piraso ng kanyang galit na tuluyan ng naglaho. Hindi niya kinamumuhian si Mark. Ang totoo, pinatawad na niya ang sarili niya sa pagpili sa maling tao. At sa pagpapatawad na yon, ang anino ni Mark ay wala ng puwang sa kanyang kasalukuyan. Si Doña Remedios naman ay nananatili sa isang maliit at liblib na baryo na bubuhay sa kakarampot na tulong mula sa gobyerno. Ang reyna ng kahabugan ay ngayon ay naglalaban na ng sariling mga damit. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro alahas, ay ngayon ay magaspang na rin dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Ito ang hustisyang hindi idinaan sa dahas, kundi sa pagpaparanas sa kanila ng buhay na ipinalunok nila sa iba. Lumapit si Gabriel, ang lalaking nanatili sa tabi ni Cassandra sa bawat hakbang ng kanyang pagbangon, at marahang iniabot sa kanya ang isang baso ng sariwang juice. Wala silang kailangang sabihin, sapat na ang init ng kanilang mga palad na nagtatagpo upang ipahiwatig ang isang pangakong walang hanggan. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nakakasakal, kundi isang pag-ibig na nagbibigay ng pakpak para lumipad. Handa ka na ba para sa opening ng foundation bukas, Cassandra? Ang malambing na tanong ni Gabriel habang nakatingin sa papalubog na araw. Higit pa sa handa, Gabriel, ang sagot ni Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gagawa tayo ng lugar
Para sa mga babaeng tulad ko noon, mga babaeng akala nila ay wala silang boses, tutulungan natin silang mahanap muli ang kanilang mga korona. Ang tunay na reyna ay hindi nakikilala sa bigat ng gintong suot niya sa ulo, kundi sa kung paano niya nagawang itayo ang sarili mula sa mga abo at gamitin ang kanyang lakas para itayo rin ang iba. Sa bawat hampas ng hangin at sa bawat paglubog ng araw, alam ni Cassandra na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa dakilang kapangyarihan ng pagpili sa sarili at ang walang hanggang pag-asa na hatid ng isang bagong umaga.